Pag-aalis po ng bansa, hindi pwedeng maiwan ang passport. Isa po sa pinakamahalagang patunay sa pagkakakilanlan at citizenship ng isang tao. Alam niyo ba na kung ang ilang bansa ang may pinakamaraming pwedeng puntahan na walang visa? Sa pinakahuling Global Passport Index, nanguna ang Singapore sa halos 200 destinasyon na nasa listahan. 3 bansa naman sa Asia ang pare-pareho na sa ikalawang pwesto, ang Japan. At ang kasama itong nasa East Asia na South Korea. Bansa naman sa gitnang silangan ng isa pang nasa top 2, ang United Arab Emirates. Ang pasaporte po nating mga Pilipino, bahagyang tumaas ang ranggo. Pero ilang teritoryo ba sa mundo ang pwedeng puntahan ng mga Pilipino na hindi po kailangan ng visa? Alamin sa pagsaksi ni Jamie Santos. Winter, spring, summer, or fall. Na-experience na yan lahat ng mag-asawang Jaime at Tony kaka-travel. We started traveling nung after nung marriage namin. So 4 years ago. Maraming ang Pilipino ang gustong mag-travel abroad. Tinanong namin ang mga kapuso kung anong bansa ang dream destination nila. Thailand kasi napakaganda. Yes, at mura pa ang mga bilihin. Madali lang din po mag-book. Minsan may mura. Siguro po Switzerland. Dahil sa may pagka-magical yung place. Korea, more on about po yun sa culture po nila, more on sa mga tourist spots po, and another na rin po yung history. Pero gaya ng sabi sa isang kanta, ang hirap talagang lumipad kahit pa may patunay. Though yung Switzerland yung top 1 ko, pero dahil mas malapit sa Philippines ng China, parang yun yung mas unahin ko muna. Okay tayo doon. Medyo mura. Kayang-kaya. Budget. Doon tayo sa non-visa kasi pag may visa, di ba, gagastos ka pa. Sa inilabas na Global Passport Index ng kumpanyang Henley & Partners para sa taong 2026, bahagyang tumaas ang pwesto ng Pilipinas sa ika-72 mula sa ika-75 noong nakaraang taon. Ang mga Pilipino may visa-free o visa-on-arrival access sa 66 na teritoryo sa buong mundo. Nangunguna pa rin sa listahan ng kapwa natin Southeast Asian country na Singapore na mayroon namang 192 visa-free o visa-on-arrival access. Sinundan niya ng kapwa Asian countries na Japan, South Korea at United Arab Emirates na pare-parehong nasa ikalawang spot at may visa-free o visa-on-arrival access naman sa 188 na teritoryo. Para kasi itong international report card ng isang bansa. So nakikita dito kung gaano kalaki o gaano kaliit yung tiwala ng ibang bansa sa ating gobyerno, sa ating border security at maging sa ating mga Pilipino. Pag malakas kasi yung passport, mas maraming oportunidad para sa mga mamamayan. Hindi lang ito tungkol sa paglalakbay, ito ay tungkol sa reputasyon at kredibilidad ng Pilipinas sa buong mundo. Batid ni na Jaime ang hirap makatravel abroad dahil may kahinaan ng Philippine passport. Medyo nako-compare natin yung sarili natin sa ibang mga stronger passport holders na they just need to book the flight and then they fly. And tayong mga Filipinos, meron lang extra process. I think yung pinaka-challenge yung hassle ng pagpunta sa embassy and pagkalap ng requirements. And of course, on top of that, kailangan ko ng budget to do all of those. Gusto nilang ma-make sure na babalik, uuwi ka. Sa 30 bansang napuntahan nila, 21 rito ang kinakailangan ng visa para makapasok. I remember nung nag-apply kami ng US visa namin, nagdala kami ng tig-isang makakapal na folder. Like, nag-overreact lang kami. Kailangan mo talaga patunayan yung totoong pakay mo. Hindi mo nasagot ng maayos, denied ka agad. Ano nga ba ang visa at bakit hindi ito kailangan ng ibang lahi? Hindi lang ito isang travel requirement. Ang visa ay nakabatay sa tiwala. So kapag sinabi ng isang bansa na hindi mo na kailangan ng visa, ang ibig sabihin nun ay may kumpiyansa sila sa ating mga mamamayan na susunod sa kanilang batas. Kapag mahigpit ang visa requirements, hindi ibig sabihin na mahina agad ang isang bansa. Kapag responsable tayong bumabiyahe, sumusunod sa immigration rules, nakakatulong tayo sa pagpapalakas ng reputasyon ng ating passport.
Ayon sa DFA o Department of Foreign Affairs, ang pag-angat ng passport rank ng Pilipinas ay isang positibo at konkretong bunga ng patuloy nilang pakikipag-ugnayan sa ibang bansa. Patuloy nila ang kanilang pagpapalawak ng visa waiver agreements na nagbibigay daan sa Philippine passport holders na makapasok sa ibang bansa na walang visa batay sa reciprocal basis. Tinitiyak din daw ng DFA na nananatiling maayos sa mga kasalukuyang VWAs. Nakikipagtulungan din sila sa BI sa pagpapalakas sa pag-issue ng passport at border processes para mas mapagtibay ang document integrity na isang mahalagang batayan ng ibang bansa sa pagbibigay ng reciprocal visa-free access. Alam mo now na hindi lamang pasaporte ang nagbibigay kahulugan sa ating pagka-Pilipino. Bagkus, hindi rin ito dapat ang maglimita sa ating mga kakayahan. Ako si Jamie Santos, ang inyong saksi.